Okay, sa mapagpalang araw mga kateknisyan, mga kadayaway, mga master, mayroon po tayo ditong repair na cellphone. Ito po ay Oppo A5. So, minsan nagluloko ng kanyang LCD dahil marami ng ito may basag na sa kagilid yan. Tapos marami ng itim. So, inorderan natin ng ng LCD sa Shopee. Ito dumating na. So, bali papalitan natin ito. So, pag nito, ipatayin muna natin. So, patayin muna natin to. Yan. Okay, sige, samahan nyo po ako. Ayusin po natin ito. So, bali dito tayo maunang magbukas. Bali nakapatay po ang unit. Dito tayo unang magbukas sa likod. So, gamit tayo nito. Yan. So, mayroon ako nito na stainless. So, nawala. Hindi ko na nakita. Mas manipis kasi yun, mas maganda yung gamitin. So ito, bali dito tayo mag-open. Yan. So nabuksan na rin kasi ito dati, kaya medyo madali na lang tanggalin ngayon. Ito meron siyang ribbon, so dapat ingat lang talaga dito. Tanggalin muna to. Mahirap pag walang magnet yung screw, di halos makatanggal. Yan, tanggal na siya. Tapos tanggalin natin yung mga screw nya. So meron ng kulang dito. So tanggalin muna natin yung mga screw. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ito pang 15 dito. Missing kasi ito eh. So nabuksan na kasi natin ito dati. Bali natanggal lang yung takip. Tapos yung LCD lang dito, nag-angat. So bali laglagay tayo ng glue dito. Okay, sige, tanggalin ko muna yung mga screw. Ito, natanggal na natin yung screw. So ubos na, tatanggal natin. Bali susunod natin gagawin, tanggalin natin yung mga nakaharang sa battery ng mga tape na ito, para pag magtanggal ng pa-casing, yung frame pala ay hindi tayo mahirapan. Yan. Tapos so
susunod natin gagawin, dito tayo mag tanggalin natin itong frame nya. Yan. Hindi pala natin natanggal yung nakalimutan natin. SIM card, dapat natanggal natin yung SIM card. Yan. Kasi hindi matanggal yung frame na to kapag hindi matanggal yung SIM card. So dapat kanina pa natin natanggal yun, so nakalimutan kasi natin. Oops. Anong nangyari? Ayun, kala ko napunit na. Napunit nga yung dikit. So pagka ganito ay dapat dahan-dahan lang talaga sa pagtanggal. Andito pa pala sa loob yung battery. Dapat pala hindi natin tinanggal ito kanina. Balik natin. Sayang. Pangit na tuloy. Yan siya, dapat pala hindi natin tinanggal to kanina. Bihira lang kasi tayo magbukas ng cellphone, kaya hindi natin masyadong master ito. So ito na tayo. Bale, tanggalin na natin yung meron pang mga screw na natira dito sa baba. Isa, dalawa, tatlo, apat na piraso yung natira. Parang kailangan nating tanggalin ang battery. Tanggalin muna natin yung terminal. Yan. Tapos tingnan muna natin yung LCD. Sana pa. Ayun. So dito nga. Bali naipit siya ng battery. Kailangan nating tanggalin ang battery. Yung mahirap. Hirap magtanggal ng battery. Tanggalin natin ang LCD. Fix na rin ng maigi. Kailangan nating marehit.
reheat mo natin ito. Saan ang hot air? Reheat ko lang muna to. Ito, na init na natin. So umangat na yung LCD. Ayun. So ito nga siya sa gitna. Ayan. So sa gitna yung pinaka kailangan talagang tanggalin yung battery. Tanggalin ang battery. Paano to? Hirap tayo nito. Sana matanggal na kasi na-reheat na natin eh. Reheatin natin dito banda para lumambot yung battery nya. Ito natanggal natin. So kahit pa paano lumambot siya. So naputol nga yung natin dito. Ayan dito. Putol. Tanggal pala. So ayan yung yung LCD dito. Ayan. Dapat sana kasi may remover glue na gagamitin. So wala tayo kaya buti na lang nadala natin sa init. Yan. So tanggal na yung LCD. Ayun. Subukan nating kabit itong bago. Tapos testing agad natin kung okay. So, testing lang muna to. Pag gumana, so tanggalin muna natin tapos panglinisan natin yung mga dinaanan ng glue. Ayan. Medyo mainit-init pa. Palamigin muna natin baka apektuhan yung mainit kasi dahil nireheat natin dito banda kanina sa harap. Okay, so palamigin muna natin. Ito bale kahit pa paano na malamig na siya. So ito pala dati ay na-repair ko rin ito. Ito yung battery nya. Bale itong resistor na ito na ang nakalagay nga dito ay L50. So
coil yan, coil, or parang resistor type siya. So ang issue kasi nito dati, bale madali siyang malubat, or at saka may time na namamatay. So ang ginawa ko nito ay itong ano na to, resistor type na ito na fusible. Bale nag-jumperan ko lang yan, jumperan ko lang ng maliit na wire. So ayun, bale normal na siya. So yan ang isa sa issue nito dati, kaya pala na ano ko na to, na natanggal ko na to. So ito, testing natin, kabit natin yung battery. Ayan, temporary lang muna. Pindutin natin ang power. Ayun, lumabas ang ano, Oppo Android. Ibig sabihin ay sana mamaya antayin muna natin. Pag ganito ay sinyalis ito na good yung ano natin, LCD. Ayun. Ayan. So okay naman siya. Yan. Okay naman siya. Okay, so patayin muna natin. Hindi mapatay ah. Yan. Okay, sige. Tanggalin muna natin ulit to. Yan. Tanggalin muna ulit natin yung ano, LCD. So bago natin talaga ay ano, kabit yan mamaya, finalize natin. So linisan natin yung mga gilid kasi meron pang mga natuyo na mga glue. So hindi siya magiging fit kasi kapag may mga ano, bako-bako. Okay, so linisan muna to. Ito na linisan na natin. Tapos na kabit na ako na pala yung ano, LCD. Kasi habang nagkalinis ako ng dalawang takip na ito ay pinatuyo ko na siya. So kinabit ko na rin yung ano, yung battery. Yan. Tapos magana na rin to. So ngayon, bali ito na lang ang kulang. Kakabit natin to. Takip na natin to dito.
Yan. Tapos ito kailangan pa lang tanggalin yung ano. Dito yung mga ticket na natira. Mayroon palang ano to. Oops, nakalimutan pala natin. Ito, may nakalimutan tayo para dito sa power. So tanggalin ko muna. Ito, napanglinisan na natin lahat. Nakabit ko na rin pala yung mga ano niya, mga screw. Isa na lang yung wala, yung para dito sa tawag nito dito. Kabit natin. Ayan. Nahulog pa. Hanapin ko muna. Ito bale, buti nakita pa natin. So nilagyan ko muna siya ng glue para diretsuhan na tayo. Ito ikabit ko na. Ikpitan natin. Tapos ito. Ayan. So dapat nito may ano sana, may guma or sanrio para maipit. Sama lang. So okay na. Wala lang Okay, sige. sa YouTube. Hanggang dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat.